Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon ang post ni Attorney Wilfredo Garrido, isa sa mga paborito kong social media influencer dahil ano siya wala siyang pinapanigan. Kung kamali ang Marcos camp, batikusin niya. Kung may kamali ang Duterte, batikusin niya. Kung may maganda, sinasabi niya. Ito ang magaling na social media influencer. Ito, nagbigay siya ng comment, reaction sa pahayag ng Pangulo. Yung sabi niya na he will present the Philippines as a reliable partner in South Korea APEC Met. Sabi ni Attorney Wilfredo Garrido, you can never convince foreign investors that the Philippines is a reliable partner unless you send to jail all corrupt officials. Ipreso mo muna ang mga corrupt na officials bago mo makumbinsi ang mga foreign investors na ang Pilipinas ay reliable partner. And I truly agree with the point of view of Attorney Wilfredo Garrido. Ito, sa Inquirer.net na balita, Marcos to present Philippines as reliable partner in South Korea APEC Met. President Ferdinand Marcos will present the Philippines as a reliable partner to investors in his participation at the 32nd APEC Met in South Korea. Yung isang kong post, nagsalita siya na nagmakaawa siya sa mga humingi siya ng tulong. Mamuhunan naman kayo sa mga Pilipino. It's a passionate call for investors. Kasi nga ito, maluwang na ang ng APEC, Asia Pacific Economic Cooperation So, ito na yung pagkakataon na ito na, mamuhunan. Actually, noon pang pag-upo niya, more than 3 years na, yan na yung kanyang direksyon. Siya daw yung parang salesman, kung ano pa. Binebenta niya ang Pilipinas sa mga mamumuhunan para mamuhunan dito. May pangako rin siya sa mga Filipino community sa South Korea na pinapaganda na natin ang Pilipinas. Pag napaganda na natin ito, yung traveling abroad, working abroad will just be a choice. Kung gusto nyo, magtrabaho kayo. Pag hindi, yan. Kasi magkakaroon na ng maraming trabaho sa Pilipinas. Yun ang kanyang pangako sa Filipino community in South Korea pagdating niya doon. And maalala ko pa, noon pang kampanyahan, campaign period nung May 2022 election before, yan na yung sinasabi niya. We will create job opportunities in the country. Kaya yung kababayan natin na gusto ibang bayan, magpunta lang doon because it's their choice. But it's not dahil napilitan lang. Ang gandang pakinggan nung nangangampanya pa siya Ang galing niya kasing magsalita. Bulatik ba? At ako naman, naniwala ako, yes, mananalo lang ito. Dasal ako, Panginoon, panalunin mo naman. Like father, like son. Dahil magaling yung tatay noon. I believe ito, he will also deliver. Panalunin mo. So I prayed for him and I campaigned for him. Nagkalisorbe ako noon Ang hirap yung magkalisorbe, but sige lang, basta manalo. Ilang beses akong napahiya sa mga sinosorbe ko. Kaya nung nanalo na, tuwan-tuwa ako. Ito na, pag-asa. Kaya lang after 3 years, wala rin. The same pa rin parang lumala pa ang kalagayan ng bansa mula nung umupo siya. Kala ko nung una, mga kababayan nating OFWs pauwi na dito.
Kasi ang hirap yung trabaho ng OFWs, malayo sa pamilya. Napipilitan lang na mangibang bansa eh. Kasi anong trabaho nila dito? Oh, ano ngayon? May mamumuhunan? No way. Kaya agree ako dito sa response ni Attorney Wilfredo Garrido. Ikulong muna, ipakita muna yung resolve na walang sinasanto pagdating sa korupsyon. But perception ko, mahina. Yung makukulong, kung mayroon man silang mapakulong, mga malilit lang na isda. But the masterminds, never. Isa na yan, Saldico. Isa siya sa mga architect sa nangyaring ito. Plus yung mga amo niya pataas. Wag lang muna nating banggitin pataas. Name that can never be mentioned daw eh. But alam na natin. Sabi rin ng Pangulo, alam na natin sino yung mga mastermind. Ikukulong natin sila. Do you believe makukulong nila si Saldico? I don't think so. Kasi kung seryoso pa sila, kung noon pa sana kinancel na ang passport, yan, maniwala pa ako. Ngayon, duda ni pangamba ni Congressman Toby Chanco, baka nakakuha na si Saldico ng citizenship passport sa ibang bansa na wala tayong extradition treaty, meaning ligtas na siya doon. So paano pa makukulong si Saldico? And then, kung hindi makabalik Saldico dito, yung kanyang kapartner in crime pataas, paano pa madadamay? Ligtas na yung isa. Di ba? Part of the script. Itong ICI, wow, naglabas na kuno ng initial report. Nag-recommend na kuno ng kakasuhan. Kasuhan nila sa Saldico. Kahit ilang libo pang kaso ang kaso nila kay Saldico, wala naman siya dito. Paano mapapanagot? Kaya wala akong katiwa-tiwala sa ginagawa ng administrasyon ito. Kaya yung magtiwala ang mga foreign investors, ako nga Pilipino nandito, gusto ko sana maraming mamumuhunan para magkatrabaho naman ang kababayan. But sad to say, wala na akong katiwa-tiwala sa ginagawa nila pagdating sa korupsyon. Kakaawa po ang Pilipinas. God save our country. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video nito. Naanami diri sa among saging lakatan, so magaputos mi sa silopin sa namunga na nga among lakatan. Salamat gid kay sa Ginoo kay namunga na among